Di ka pa ba tapos dyan? Tanong ni Elena habang inaayos ang manggas ng barong na suot ng kanyang asawa. Noong sandaling yun, tinutulungan niya magbihis ang asawa dahil yun naman ang nakasanayan niyang gawin, ang pagsilbihan nito. Kasalukuyang nakatayo si Victor sa harap ng salamin. Sinulyapan nito ang imahe at di na iwasang mapangiti matapos masulyapan ang kanyang itsura. Sandali lang. Patapos na ako, pero di pa naman ako aalis, may hinihintay pa akong tawag. Pagtapos ko sa aking lakad, may importanteng meeting pa akong pupuntahan mamaya. Tumango si Elena. Kinuha niya ang relo ni Victor. At siya mismo ang nagsuot ito sa pulso ng lalaki. Gaya na nakasanayan, tahimik lang siya. Maingat, puno ng pag-unawa habang inaasikaso ang asawa. Di ka naman pala aalis eh. Halika muna sa kusina, ipagluluto kita ng almusal. Kahit konti lang, kumain ka muna. Aniya, habang nakatayo sa likod ng asawa. Hindi na. Malilate na ako, tsaka pagkain din naman ang pupuntahan ko doon. Doon na lang ako kakain. Ganun ba? O sige, ikaw bahala. Mahina niyang tugon. Lumunok siya tumakbang patalikod. Matapos magbihis, lumabas na ng kanilang kwarto si Victor. Habang si Elena naman naiwan sa loob. Pinulot niya muna ang pinagamitan ng asawa na nakakalat sa kung saan saang parte ng silid. Inayos niya ito at nilagay sa tamang lalagyan. Nang matapos niyang ayusin ang lahat ng dapat ayusin, buntong hininga niyang nilisan ang kwarto at nagtungo sa kusina. Pagdating doon, nanlumo siya. Nang madatnan niyang malamig na ang hinahanda niyang pagkain, dahan-dahan siyang naupo sa harap ng mesa. As usual, ako na naman mag-isang kakain ng lahat ng pagkaing inihanda ko. Napahilot siya sa kanyang sentido. Hindi niya namalayang pumatak na naman ang luha niya. Ilang sandali pa sumunod si Victor sa kusina. Buong akala ni Elena ay sasaluhan siya nito sa pagkain. Ngunit gaya na nakasanayan, dinaanan lamang nito ang hapag. Mauna na ako, Elena. Huwag mo na akong hintayin mamaya ha, gagabihin ako. Walang emosyong tumango ang babae. Tumayo siya upang humalik kay Victor ngunit mabilis itong nag-iwas. Alis na ako, mag-ingat ka dito. Napakuyom ng kamay si Elena nang bigla siyang talikuran ng asawa. Wala siyang nagawa kundi ang magkibit-balikat. Ilang buwan na ito nanlalamig sa kanya pero ni isang beses hindi niya ito pinagdudahan. Dahil iniisip niyang kaya ito ganon dahil pagod lamang ito sa trabaho. Pagod lang siya. Bulong niya sa sarili. Hilit niya itong tinatak sa isip. Ayaw niya mag-isip ng kung ano-ano. Muli nang naupo sa hapag si Elena. Pinilit niyang kainin ang pagkaing inihanda niya. At makalipas ang ilang minuto, matapos kumain, inayos niya ang kanyang pinagkainan. Umakyat siya sa kanilang kwarto at nagbihis. Bigla niya kasing naisipang dumaan sa opisina ng asawa. Matagal na rin siyang hindi nakakapunta roon. Makalipas sa mahigit 1 oras, pagpasok ni Elena sa lobby, napatingin sa kanya ang receptionist. Didiretso na sana siya sa taas, ngunit pinigilan siya na nakapwesto sa front desk. Ma'am Elena, kayo po pala. Ano po sadya niya dito? May kailangan po ba kayo? Tanong ng receptionist kay Elena. Wala naman akong kailangan. Matagal-tagal na rin kasi mula nang huli ako makapunta dito. Gusto ko lang makita kung may pinagbago na ba, tsaka gusto ko lang din sanang dalawin si Victor. May nakaguhit pang ngiti sa mukha ni Elena habang nagsasalita. Naku, mali po kayo na napiling araw na pumunta dito, ma'am. Busy po si Sir Victor, may meeting po siya ngayon. Alam ko pero nabanggit niya sa akin na sandali lang yon. Nagsabi na rin naman ako sa kanya na pupunta ako dito kaya alam niyang parating ako. Akyat na ako ah. Sandali lang naman ako sa taas. Sige po. Kayo po yung bahala, Ma'am Elena. Matapos makalampas sa front desk,
Tahimik na naglakad si Elena patungo sa elevator. Pagbaba niya roon, dumiretso siya sa opisina ng asawa. Pagdating niya doon, nakita niya nakaawang na pinto, kaya dagli niya itong sinilip. Sa loob ng opisina ng asawa, nakita niya si Victor na nakaupo sa desk nito. Katabi nito ang personal assistant nitong si Rhea. May hawak na tablet ang babae at ipinapakita niya yun kay Victor. Ginustong pumasok ni Elena nang walang pasabi. Bago pa man niya itulak ang pintuan ng opisina ni Victor, narinig niyang nagsalita ang assistant nito na bahagya siyang natigilan. Tama po yan, Sir Victor. Mas mabuti pong ilipat ang pondo dito. Good idea. I-approve natin yan. Napahinto si Elena. Umawang ang bibig niya. Dati, siya ang tinatanong ni Victor sa mga ganitong bagay. Dati, bago gumawa ng desisyon, kinukonsulta muna siya ni Victor. Ngunit ngayon, nagpapasya na ito nang wala siya. Lumunok si Elena. Tumikim siya at bahagyang kumatok sa pinto. Mula sa kanyang pwesto, tanaw ni Elena mula sa salaming padarang asawa. Nakita niya lumingon si Victor at nakitaan niya ito ng panandaliang pagkagulat sa muka bago napalitan ng neutral na ekspresyon. Pumasok si Elena at umawang ang bibig ng asawa nang makita siya. Anong ginagawa mo dito? Anong kailangan mo? Ang assistant nitong nakalingkis sa kanya bago pumasok si Elena ay bahagyang lumayo. Tinapunan nito ng tingin ni Elena bago sumagot. Wala naman. May pinuntahan ako malapit dito sa building mo. Malapit na naman kaya naisipan ko sumaglit. Bakit? Masama bang pumunta dito? After all, kumpanya ko pa rin naman to na pinasa ko lang sa'yo. Tinapunan ni Victor ng tingin ng kanyang assistant. Tinanguan niya ito at ilang sandali lang nagpaalam na itong lalabas na muna at babalik na lamang kapag tapos na mag-usap sina Victor at Elena. Nang makalabas si Rhea, agad tumayo si Victor. Humakbang siya palapit kay Elena at hinawakan ang braso nito. I know that this company is yours. Di ko naman to inaangkin kaya wag mo akong pagmataasan. Baka nakakalimutan mo. Sa ilang taon mula na magsama tayo. Ako ang naghirap para mapalago ang kumpanya na to. Nakapangalan lang ito sa'yo pero dugot pawis ang inalay ko para mamayagpag ang kumpanyang pinagmamalaki mo. Hindi naman kita inaalisan ng kredibilidad. Hindi rin kita sinusumbatan na kung ano man ang iniisip mo. Ang akin lang, pwede akong pumunta dito kahit kailan ko gustuhin. Dahil kumpanya ko to. Irritable inikot ni Victor ang mga mata sa kanya. Kumamot siya sa bandang leeg bago magsalita. Umalis ka na. May meeting pa kami mamaya. Mamaya na lang tayo mag-usap. Gaya ng madalas niyang ginagawa, muling tinalikuran ni Victor si Elena. Napatawa na lang siya sa sarili dahil sa pagtrato nito sa kanya. Samantala, isa sa staff na nasabing kumpanya ang lumapit kay Elena paglabas ito ng opisina ni Victor. Isa ito sa mga dating empleyado na minsang nagtrabaho sa ilalim ng kanyang pamumuno noong panahong siya pa ang nagpapatakbo ng kumpanya. Ma'am Elena, kamusta po kayo? Sana naalala niyo pa po ako. Bungad ng babae matapos itong lapitan si Elena. Hindi ako ganun kamatandain pero kung hindi ako nagkakamali, dati kang intern ng CEO pa ako dito, di ba? Tama? Walang pagdadalawang isip na tumango ang babae. Tama po kayo. Dati nga po akong intern nung kayo pa po yung namumuno dito. Kamusta na po kayo? Ba't hindi na po kayo bumalik? Mahabang kwento. Pinili ko rin kasi mag-iisang housewife kaya heto, pinasa ko yung posisyon ko sa asawa ko. Alam ko kasing magaling siyang mamuno. Kita mo nga mas lumago at nakilala yung kumpanya nung siya yung namuno. Ngumiti si Elena matapos ibida ang asawa. Ngunit ang ngiti niya hindi sinuklian ng babaeng nasa harap niya. You seemed serious? Bigla ka yata natahimik sa sinabi ko, may problema ba? Nagpalingalinga ang babae. Hinawakan niya ang balikat ni Elena at inilayo ito sa opisina ni Victor. Dinala niya ito malapit sa comfort room, sa lugar kung saan walang masyadong dumadaan. Ba't mo ako hinila dito? May gusto ka bang sabihin? Usisa ni Elena habang nakataas sa magkabilang kilay. Actually ma'am, matagal ko na po kayong gusto makausap eh.
Ha? Ba't gusto mo ako makausap tungkol saan? Hindi naman ho sa nakikialam ako ha. Pero base po sa nakita ko kanina yung pagtrato po ni Sir Victor sa inyo, Ma'am Elena, hindi niyo po deserve yung ginagawa niya sa inyo eh. Ma'am, hindi niyo po deserve na maloko dahil napakabait niyo. Maloko? Umalo ng guhit sa noo ni Elena. Nag-cross siya na magkabilang kamay bago muling nagpatuloy. Anong ibig mo sabihin? Hindi kita maunawaan. Anong pinupunto mo? Niloloko ba ako ng asawa ko? Yun ba ang dahilan kaya gusto mo ako makausap? Niloloko ba ako ni Victor? Sa dami ng kanyang tanong, walang anumang nakuhang sagot si Elena. Tinitigan lang siya ng babae kaya hinawakan niya ito sa magkabilang braso. Sabihin mo sa akin ng totoo, niloloko ba ako ng asawa ko? Unti-unting tumango ang babae. Ayoko po sana manggaling sa akin eh. Pero yung totoo, hindi ko po kasi maatim na makita yung ginagawa ni Sir. Produkto din po kasi ako ng broken family. Saksi po ako sa kung paano inilaban ng nanay ko yung tatay ko. Kahit na palagi siyang niloloko nito. Ma'am Elena, mag-ingat po kayo sa lalaking pinagkakatiwalaan niyo. Bantayan niyo po yung asawa niyo. Hindi. Hindi ako naniniwala sa'yo. In denial pang sambit ni Elena, saka siya dahan-dahang. Lumuwag ang pagkakakapit sa braso ng babae. Mahal ako ni Victor. Hindi niya ako magagawang lokohin. Believe it or not, nagsasabi po ako ng totoo. Nasa inyo na po kung maniniwala kayo. Basta po ako nagmamalasakit lang. Dahil minsan po kayo naging mabuti sa akin. Hindi nakaimik si Elena sa pangangatwiran ng babae. Bigla kasi siyang napaisip. Tinitigan niya ito. Inosente ang muka at mukhang hindi naman nagsisinungaling. Tumikim ang babae. Hinawakan nito ng mahigpit ang kamay ni Elena. Mauna na po ako sa inyo, ma'am. Mag-ingat po kayo palagi, ha? Alagaan niyo yung puso niyo. Hindi niyo deserve ang mga nangyayari sa inyo. Tuluyan na itong tumalikod. Napasandal sa pader si Elena matapos ma-process sa isip niya ang lahat ng kanyang narinig. Nang manumbalik ang lakas at tibay ng kanyang tuhod, nilisan niya na ang nasabing building. Paglabas niya ng gusali, sa kanya naramdaman ang bigat ng kanyang dibdib. Halos bumagsak ang kanyang mundo, pero pilit pa rin niyang pinatatag ang sarili. Hindi siya pwedeng panghinaan ng loob, lalo pat hindi niya napapatunayan na totoo ang kanyang mga nalaman. Mabigat ang loob na umuwi si Elena. Nagkulong lamang siya sa kanilang kwarto. Kinagabihan, hinintay niya si Victor sa sala, at pasado 9:00 na nang dumating ito. Kumusta ang araw mo? Napagod ka ba? Tanong ni Elena sa asawa. Oo. Maikling sagot ni Victor. Tumayo si Elena para hubarin ang suot nitong coat. Binigyan din niya ito ng pambahay na tsinelas upang pamalit. At gaya ng madalas niyang ginagawa, inaasikaso niya ito at pinagsisilbihan na para bang isa siyang katulong. May hapunan sa mesa, kakain ka ba? Diyan ka lang at ipag-iinit kita na makakain. Ipaghahain din kita. Akmang tutungo na siya ng kusina, nang biglang hawakan ni Victor ang braso niya dahilan para di niya magawa ang balak niyang gawin. Wag na. Di na kailangan. Kumain na ako sa labas. Tugon nito, saka dumiretso sa kwarto. As usual, naiwan na namang mag-isa si Elena. Umupo siya sa sofa at tinapunan ng tingin ng pader kung saan nakasabit ang litrato ng kanilang kasal. Ni minsan, hindi kita pinag-isipan ng masama. Sa ilang taon natin pagsasama, hindi ko inisip na kakayanin mo lokohin ako. Lalo't alam mo ang ginawa ko lahat para sa ikabubuti ng pamilyang binubuo natin. Inalay ko ang buhay ko at para lang pagsilbihan ka. Handa akong bumaba sa pwesto ko noon. Sana lang hindi totoo yung mga nalaman ko. Kapag nahuli ko niloloko mo ako, isinusumpa ko hindi kita mapapatawad. Ikinayom ni Elena ang kanyang magkabilang kamay. Sa kauna-unahang pagkakataon, yun ang unang beses na nagtanim siya ng sama ng loob kay Victor. Hindi agad nakatulog si Elena nung gabi. Nakahiga siya sa kama, nakatagilid,
nakaharap sa bakanteng espasyo sa tabi niya. Samantala, naroon si Victor sa kabilang gilid, nakatalikod, tahimik at mahimbing na ang tulog. Siya naman gising na gising ang diwa. Habang nakatingin sa kawalan, paulit-ulit na bumabalik sa isip ni Elena ang mga sinasabi ng empleyado kanina. Nasa in denial state pa siya. Hinihiling niya na sana, hindi totoo lahat. Na sana, nagsisinungaling lang ito at sinisiraan lamang nito ang kanyang asawa. Mariing napapikit si Elena ng kanyang mga mata. Pinilit niya matulog kahit di pa siya dinadalaw ng antok. Kinabukasan kahit hindi na pinapansin ni Victor ang kanyang inihahandang pagkain, patuloy pa rin naghanda ng pagkain si Elena. Habang abala siya sa kusina, tangan niya ang hiling na naway. Ma-appreciate ng asawa ang kanyang ginagawang pag-aalaga dito. Bumati siya dito na makita ang asawang bihis na. Magandang umaga, pinagtimpla kita ng black coffee kasi naalala ko na yun ang gustong-gusto mong tinitimpla ko sa'yo noon. Ibinaba ni Elena ang kapeng tinimpla niya sa lamesang madalas na pwestuhan ni Victor. Ngunit imbis na magpasalamat, sinamaan pa siya nito ng tingin. Ba't ganyan ka makatingin? May problema ka ba sa akin? May nasabi ba kung di mo nagustuhan? Takang tanong ni Elena. Walang emosyon na mukha niyang tumingin sa asawa. Nagkunot noo si Victor. Inis na siya sa pagiging sobrang tanga ng asawa niya. Dahil kahit ano pang pagtrato niya, tila pa wala itong pakiramdam. Bakit kahit di ko na pinapansin yung mga luto mo? Luto ka pa rin ng luto. Di ka ba nakakaramdam? Nagsasayang ka na ng pagkain at nagpapakapagod para sa wala? Hindi ako nagpapakapagod. At mas lalong hindi ako nanghihinayang dahil in the first place, ito naman talaga yung palagi kong ginagawa. Wala na ikasal tayo magpasa hanggang ngayon, inaasikaso na kita. Nasanay na ako sa ganito, tsaka asawa kita. Bilang asawa, hindi ako mapapagod na pagsilbihan ka. Fuck, Elena. You're so stupid and naive. Talaga bang manhid ka o nagtatanga-tangahan ka lang? Hindi mo ba maintindihan na ayoko nang inaasikaso mo ako? Go spend time taking of yourself. Iyon mo ang sarili mo. Sa kakaasikaso mo sa akin na pabayaan mo na yung sarili mo. Wake up, Elena. Hindi ganyan ang klase ng babaeng pinakasalan ko. Kundi lang sana nakakasuko ang itsura mo. Baka magkagana pa ako kahit sabayan ka sa pagkain. Padabog na kinuha ni Victor ang bag niya at dagling umalis. Samantala na mawala sa paningin ni Elena ang asawa, tumayo siya sa harap ng salamin. Tinignan niya ang sarili. Sa refleksyon, hindi niya maiwasang maawa sa sarili. Noong araw na yon, nagkaroon ng hindi inaasahang bisita si Elena. Dumating ang kanyang ina at gaya ng tinura ni Victor, una ring pinuna nito ang kanyang itsura. Ano ba yung itsura mo, Elena? Ba't mo pinababayaan ang sarili mo? Nangayayat ka na't putlang-putla ka, bugbog ka ba sa stress? Tika mo yung mga mata mo, lubog na. Napakalaki ng eye bags mo. Natutulog ka pa ba? Grabe naman ho kayo, ma. Kung laitin niyo ako, parang di niyo ako anak. Ipinatong ni Elena ang tray na may juice sa tea table bago naupo sa tabi ng ina. Kumusta naman kayo mag-asawa? Napagutusan ako ng ama mo para bisitahin kayo dito. Dahil ang sabi niya natutuwa daw siya sa mga naririnig niya tungkol sa kumpanya. Alam mo bang proud na proud sa asawa mo ang daddy mo? Alam ko ho yun. Tumawag siya sa akin noong isang araw. Humiling pa nga po siya na makausap si Victor. Kaya lang ito si Victor, palaging late umuwi. Di nga po siya dito kumakain eh. Hindi niya na inaabot ng oras na hapunan. Totoo ba yan? Anak, hindi naman sa nanghihimasok ako. O ano pa, pero hindi yan maganda sa pagsasama. Baka mamaya hindi mo namamalayan may ibang dahilan kaya ginagabi ang asawa mo. Matuto ka makiramdam. Baka mamaya niloloko ka na hindi mo pa alam. Tumikim si Elena. Sumandal siya sa sofa bago tumitig sa ina. Alam mo ma, never kong pinag-isipan na hindi maganda si Victor. Dahil alam ko makakasira yon sa pagsasama namin. For years naging masunurin ako sa kanya. Sinunod ko yung mga payo mo na pagsilbihan siya.
Naging easy access ako kaya siguro na boring siya sa akin. Nanlalamig siya sa akin kaya tama ka nga siguro. Baka may iba na siyang pinagkakaabalahan. Oh, anong ginagawa mo? Hinahayaan mo lang. Nanlalaki ang mga matang tanong ng ina ni Elena. Anak, alam ko mautak ang asawa mo pagdating sa negosyo pero sinasabi ko sa'yo kapag nalaman ko niloloko ka niyan, lagot siya sa akin. Tatanggalan ko siya ng karapatan sa kumpanya natin. Ma, may kukwento ako sa'yo pero huwag kang magagalit ha. Kailangan ko kasi ng opinyon mo dito eh. Ano ba yun? Bumuelo si Elena. Bago magsimulang magsalita, nagpunta ako sa opisina ni Victor. Pero hindi ko sinabi sa kanya and I caught her talking to his assistant. Wala naman ako nakitang mali pero kasi may lumapit sa akin winarningan niya ako tungkol kay Victor. Dahil doon bigla akong kinutuban. Ayoko magtanim ng kung ano-ano sa isip ko pero tama bang pag-isipan ko ang asawa ko na hindi maganda? Alam mo ang sabi nila, kapag kinutuban ng babae madalas totoo, kaya imbestigahan mo na yung asawa mo. Gusto mo magpatulong tayo sa daddy mo? Marami siyang koneksyon para mas mapabilis ang paghuli mo sa kanya. No thanks ma. Ayokong idamay kayo ni daddy sa problema ko. Ako ang pumili kay Victor, pinakasalan ko siya. Ako rin ang nagbigay sa kanya ng access sa pag-aari ko. At kung niloloko niya ako, I think it's time para bawiin ko yung mga bagay na pinahiram ko lang naman sa kanya. Tama yan anak. Huwag mong hayaan na tapakan ka lang ng lalaking yun, lalo na yung pagkababae mo. Lumaban ka. Hinapik ng ina ni Elena ang kanyang balikat. Hinawakan din ito ang pisngi niya at hinalikan siya sa noo. Alam mo, para mawala ang stress mo, magpaspa na lang tayo. Tas manicure and pedicure. I-pamper mo yung sarili mo para kung ano man ang mangyari, at least, maganda ka, hindi ba? Napailing si Elena sa tinura ng kanyang ina. Binangon niya ang sarili bago tumingin dito. Ikaw talaga ma, palagi mo talagang pinapagaan ang loob ko. Kaya hindi ako nahihiyang mag-open up sa'yo kasi ganyan ka eh. Thanks mama ha. Napakaswerte ko ikaw ang naging nanay ko. Aba, syempre naman. O siya sige. Nag-asikaso ka na rin naman ng sarili mo, tuloy-tuloy mo na at hihintayin kita dito. Tumayo si Elena at dali-daling pumanhik sa kwarto nilang mag-asawa. Tsaka nagbihis. Habang naiwan naman sa sala ang kanyang ina, nakasalukuyang nagmimerienda. Makalipas ng 3 oras, halos napapapikit ang mag-ina tuwing papasadahan ng hilot ng massage therapist ang likod nila. Kapwa sila nakadapa sa magkatabing massage beds. Nakatakip ang kanilang mga mata at tahimik silang nagpapamasahe. Alam mo anak, aaminin ko sa'yo. Ang totoo, total sinabi mo sa akin na hindi ka tinatrato ng maayos ng asawa mo. Alam mo bang hindi ko talaga gusto yan si Victor para sa'yo? Umawang ang labi ni Elena sa gulat dahil buong akala niya'y kinagigiliwan ng kanyang magulang ang kanyang asawa. Where is this word coming from? Ba't mo naman sinasabi yan ma? Kala ko ba boto kayo ni daddy sa kanya? Tsaka anong point na hindi mo siya gusto alam mo namang mahal na mahal ko si Victor. Saka ikinasal na kami. That's exactly the point. Mahal mo pero mahal ka rin ba? O pera lang natin ang habol niya mula pa noong umpisa? Tsaka tignan mo nga yung sarili mo, sobra ka na nagpapabaya. Para kang katulong sa sarili mong bahay. Malalim na nagbuntong hininga si Elena. Ninais ang tignan ng ina ngunit nakatakip ang kanya muka. Mali ko nga siguro na nagpakabisi ako sa pag-aasikaso kay Victor. Gusto ko kasi siyang suportahan sa lahat ng ginagawa niya. Saka gusto ko rin maging maganda ang image niya sa mata ng mga investors. Kaya sa pagsuporta at pag-aalaga ko sa kanya, nakakalimutan ko na yung sarili ko. Elena, you did your best. Naging mabuti kang asawa pero siguro tama na yan. Hindi ka naman katulong, asawa ka. Dapat, pinapantayan mo yung asawa mo. Hindi yung nagpapakababa ka. May sarili kang career noon. Bakit mo binitawan? Ma, napag-usapan na natin to, di ba? Mas gusto ko na maging housewife at suportahan si Victor. Yung dating ako, wala na yun. Naaawa ako sa'yo.
Ano bang gusto mong gawin ko? Na hindi kita mapipigilan dahil kasal na kayo. Pero hindi ako papayag na magpakatanga ka. Hindi ako papayag na ginaganyan-ganyan ka lang at lolokohin ka ng lalaking yan. Hindi nakaimik si Elena. Pipi niyang pinakinggan ng mga sinasabi ng kanyang ina. Dapat talaga. Putulin na natin ang tumutubong sungay ng asawa mo sa ulo niya. Feeling ko any moment hindi siya magdadalawang isip. Nasuwagin ka. Kahit pa pera mo at kapangyarihan na nagpayaman sa kanya. I know he still loves me. Konting usap lang magiging okay din kami nun. Hindi ka sigurado, anak. Kaya mag-ingat ka. Hindi porket mahal mo ang isang tao, hindi ka niya na kayang saktan. Kailangan mong protektahan ang sarili mo. Kailangan mong alagaan ang yaman ng pamilya natin bago patuluyang mahuli ang lahat. Dahil sa mga binitiwang salita ng ina ni Elena, maging siya napaisip din. Ano bang dapat kong gawin? Mag-imbestiga ka. Alamin mo kung may tinatago ba sa iyang si Victor. May mga private investigators tayong kilala. Gusto mo bang tawagan ko? Di ko alam, ma. Parang ang sama naman kung pagdududahan ko agad si Victor, baka magalit siya. Tsaka hindi ba mas maganda kung kusa nating malalaman ng totoo? Parang mas magandang idea yon. Wala namang masama sa manigurado. Mas masama kung niloloko ka na pala. Hindi mo pa alam. Isipin mo na lang nag-iingat ka. At saka hindi naman kailangan malaman ni Victor na pinapaimbestigahan mo siya. Secret lang naman natin ito, kahit sa tatay mo. Hindi rin natin ipapaalam. Sa ilang sandaling pagdadalawang isip, pumayag na rin si Elena sa nais ng ina. Nakukulitan na rin kasi siya dito. Sige na nga. Pero mapatagulang ayoko magalit si Victor sa akin. Aba, syempre naman, ako pa ba? Magtiwala ka lang sa akin. Malalaman natin kung anong klaseng lalaki ang pinakasalan mo. Gagawa natin siya ng background check. Aalamin natin kung may iba pa siyang babae. Babantayan natin ang ginagawa niya sa kumpanya. Sisiguraduhin natin hindi niya inaabuso ang tiwala mo. Hindi na umimik pa si Elena. Lumunok na lamang siya at pinayapa ang isip. Sige na, mag-relax ka. Hayaan mo na ang problema mo. Ako ang bahala, basta ikaw magpaganda ka. Magpaspa ka ulit bukas, mag-shopping ka. Huwag ka magpa-apekto at huwag mong dibdibin masyado yung mga nangyayari sa'yo. Kaya mo yan, anak. Matapos magpaspa, nagtungo naman sa salon ang mag-ina. Inubos nila ang kanilang oras sa maghapon, sa pagpamper ng kanilang mga sarili. Nang sumapit ang gabi, pasado 9:00 na makauwi si Elena. Pagpasok niya halos magsabay sila ni Victor dahil kadarating lang din ito. Ginabi ka yata ngayon sa kabagaling. Tanong ni Victor kay Elena. Huwag ka na sumagot. Wala rin naman akong pakialam kung saan ka nagpupunta. Basta mahalaga, huwag mong kalimutan ang responsibilidad mo bilang asawa. Nang tumalikod si Victor, aksidenteng nalanghap ni Elena ang pabangong unang beses pa lamang niyang naamoy. Sa olado niya ang amoy ng pabango na ginagamit ng kanyang asawa. At alam niyang pabango ng ibang tao ang kumapit sa damit ng asawa niya. Victor, what do you want? Ismid nito saka siya sinamaan ng tingin. Babanggitin pa sana ni Elena ang tungkol sa naamoy niya. Ngunit matapos makita ang reaksyon ni Victor, mas pinili niya na lamang manahimik. Magpapahinga na ako. Marami ako inasikaso ngayon. Pagod din ako. Okay, good night. Mula ng araw na yon, sumibol ang hinala sa isip ni Elena. Pasimple niyang sinusundan at pinamanmanan si Victor sa bawat kilos nito. Matapos magayos ng sarili at magbihis ng nightgown na higa na si Elena. Paglapat pa lang ng puwet niya sa kama, narinig siyang tinawag siya ng asawa. Maaga akong aalis sa isang araw. May out of town meeting ako kaya hindi ko sigurado kung makakauwi ako nun. Huwag mo akong tatawagan Importanteng kliyente ang kikitain ko. Ayoko istorbohin mo ko. Naintindihan mo ba? Okay. Payak na sagot ni Elena at saka dumiretso ng higa.
Ang kanya inastay mabilis na nakapagpainit sa ulo ni Victor. Kaya bumangon ito at sinimulang awayin ang asawa. Talaga bang sasagutin mo ako ng pabalang, Elena? Kailan ka pa natutong sagutin ako ng ganyan? Nakakrus sa magkabilang kamay na tanong ni Victor, habang nakatingin kay Elena na ngayon ay nakahiga na. Kapag ikaw pwede ka sumagot sa akin ng ganon, pero kapag ako sa'yo, big deal ganon. What's the point of being a married couple kung ayaw mong gawin sa'yo yung ginagawa mo sa iba? Nasasaktan ka ba? Natatapakan ba yung ego mo? Ikaw na babae ka? Hinablot ni Victor ang braso ni Elena at hinagpitan niya ang hawak dito. Huwag mong inuubos ang pasensya ko. Kapag ako napikon sa'yo, ano gagawin mo? Sasaktan mo ako, bubugbugin? Victor, sa tingin mo ba, itong mga ginagawa mo hindi nakakasakit sa akin? Hindi lang ako nagsasalita, pero nakakaramdam din ako. Hinawakan ni Elena ang kamay ng asawa na mahigpit na nakahawak sa braso at padabog itong tinanggal. Ako ang huwag mong sinasagad. Dahil may hangganan din ang pagiging mabait ko sa'yo. Huwag ko lang malaman ng tinatarantado mo ako. Sinasabi ko sa'yo, ibabalik kita kung saan ka nararapat. Agad na tahimik si Victor sa patutsyada ni Elena. Nagulat siya sa angking tapang na pinakita nito. Nasanay siya na palagi itong maamong tupa ang kilos. Makalipas ang ilang araw, dumating ang araw ng pag-alis ni Victor. Tinulungan pa ito ni Elena sa pag-iimpake ng mga damit sa maleta. Muna na ako. 3 araw ako mawawala dahil change of plan. Para may kasama ka dito, tawagan mo yung mama mo. Magpasama ka muna sa kanya. Ilang araw lang naman. Ako nang bahala, kaya ko sarili ko. Mag-ingat ka na nandun. Tawag ka kapag di ka busy. Inilagay na ni Elena ang huling gamit ni Victor sa maleta. Sinarado niya ang zipper at binaba ang naturang maleta sa kama. Tumango si Victor. Kinuha niya ang maleta at nilisan ang bahay. Samantala pagkaalis ni Victor, ilang minuto pa lang ang nakalipas ay biglang nagring ang phone ni Elena. Nang sagutin niya ito, isang hindi pamilyar na boses ang narinig niya sa kabilang linya. Magandang umaga po, Ma'am Elena. Ako po ito. Private investigator na nautusan ng inyong ina para imbestigahan ang inyong asawa. Ma'am, tatapatin ko kayo. May nakalap na po akong ebidensya na nagpapatunay na niloloko po kayo ng inyong asawa. Ipinasa ko na po sa email niyo yung mga yon. Pakicheck na lang po. Sandali. Titignan ko yung email ko. Matagal-tagal na rin kasi mula nang huli ko ito nabuksan. Sige po ma'am, kung gusto niyo po, pwede po ako makipagkita sa inyo. Ibibigay ko po sa inyo iba pang ebidensya. Ang iba po dito confidential pa. Marami lang po talaga ako connection kaya nakakuha ako ng ilan dito. Sige, makikipagkita ako sa'yo pero pwede bang tawagan na lang kita ulit? Titignan ko muna itong mga sinend mo sa akin. Matapos putulin ni Elena ang tawag, agad niyang sinilip ang kanyang email. Pagbukas niya, tumambad ang litrato ng asawa kasama ang personal assistant nito. Hindi lamang ordinaryong litrato ang mga yon. Dahil bakas pa sa mga kuha na sweet ang dalawa sa isa't isa. Lulan din ang naturang email, ang mga hotel reservations na nakapangalan kay Victor. Sa gulat, mabilis nang lambot ang mga kamay ni Elena. Nabitawan niya ang cellphone at nahulog ito sa sahig. Nanghiya ka, Victor. Paano mo nagawa sa akin to? Paano mo ako nagawang lokohin? Umagos ang luha sa magkabilang mata ni Elena. Kinuyom niya ang kamay at paulit-ulit itong hinampas sa pader. Hinawin niya ang gamit sa kanilang bahay. Makalipas ng ilang sandali, malinis nilang inayos ang lahat. Tila ba nagmistulang rage room? Kaya mabilis niya rin inayos ang mga nagkabasag-basag na gamit. Kinuha niya ang cellphone, matapang siyang tumindig at nagbihis. Nakipagkita siya tumarap sa investigador pero bago yon, tinawagan niya muna ang kanyang abogado. Ngunit sa kasamaang palad, cannot be reached ito at hindi rin mahanap. Makalipas ang 2 oras. So it's true that my husband was cheating on me. Talaga nga namang walang lihim na hindi nabubunyag. Dahil ito ako ngayon.
Hindi masikmura na panoorin ang sex video ng asawa ko kasama ang babae niya. Kanina nanggaling ang video na yan. At di na sila nahiya. Sa opisina ko to, di ba? Galing po yan sa mismong IT department ng kumpanya niyo, ma'am. Ang footage po na yan ay deleted na sa inyong system. Nakuha ko po yan sa dating IT head ng kumpanya na mismong inutusan na yung asawa para burahin ang naturang footage. Ang sabi niya sa akin, dinownload niya yan bago burahin. Dahil alam niya balang araw, kakailanganin niyo po yan. Nasaan siya? Gusto ko siya makausap. Sad to say, ma'am. Nasa malayong probinsya na po siya. Mamili na, di na natin siya mapupuntahan. Nakipag-ugnayan lang ako sa kanya through video call. Matapos po niya kasing burahin ng naturang footage, inalok siya ng malaking halaga ng asawa niyo bago alisin sa trabaho. Ma'am, sa tingin ko po, sinusubukang linisin ng asawa niyo ang kalat niya dahil marami siyang tinatago. Tama nga siguro si Mama. Pinakasalan lang ako ni Victor para sa pera at sa kumpanya. Naalala ko, noong mga unang buwan matapos na may ikasal. Unti-unti niya akong kinumbinsi na bitawan ng pamumuno sa kumpanya. Kaya naman pala, dahil may purpose siya. Tama ho ang nanay niyo. Pero lang po ang habol ng iyong asawa sa inyo. Ano pong gusto niyong gawin? Ano pong gusto ninyo? Dahil nasa inyo naman ang pagpapasya. Ipagpapatuloy ka pa ba ang pag-iimbestiga sa inyong asawa? Malalim na napabuntong hininga si Elena. Ang luhang tumulo sa gilid ng mata ay mabilis niyang pinunasan. Just continue investigating him. Gagamitin ko lahat ng yan para buweltahan siya. Ipapamukha ko sa kanya na nagkamali siya ng niloko at sinaktan. Pinagsama-sama ng investigador ang mga ebidensyang nakalap niya. Nilagay niya ito sa isang brown envelope at binigay kay Elena. Ipaprint mo ang mga pictures na pinasa mo sa email ko at gayon din ang mga hotel reservations. Nakasama mong pinasa sa akin. Isasampal ko yan kay Victor pagbalik niya. Masusunod po, Ma'am Elena. Matapos sa paikipagkita ni Elena sa investigator, nagtungo siya sa tahanan ng kanyang ina. Nagpaalam siyang doon muna siya tutuloy habang wala pa si Victor. Sinasabi ko na nga ba, never talaga nagkamali ang kutob ng babae. Kasalukuyan itong hinahaplos ang balikat ng anak dahil kasalukuyan itong nakatungo sa kanyang balikat. Gwapo lang yun, pero wala akong tiwala sa hilat siya ng pagbumuka nun. Anong balak mo sa kumpanya, Elena? Pakikisamahan mo ba ang asawa mo for the sake of our company? Tanong naman ng ama ni Elena. Sinamaan ito ng tingin ng asawa. Wala ka ba sa katinuan? Talagang hakayaan mo pa rin makisama ang anak mo sa asawa niyang niloloko siya? Wala ako sinabing ganyan, kaya nga tinatanong ko yung anak mo. Huwag na po kayo mag-away, Ma. Nakapagpasya na po ako, makikipaghiwalay na po kay Victor pagbalik niya. Buo na po ang desisyon ko at hindi na po magbabago yan. Tsaka huwag po kayo mag-alala, huwag niyong alalahanin ng kumpanya. Babawiin ko yun sa kanya. Doctor, family lawyer. Ask him for some advice para alam mo kung anong dapat mong gawin sa manloloko mong asawa. Ang kalmadong ama ni Elena ay tumayo na at iniwan sila mag-ina sa sala. Huwag mo na intindihin ang daddy mo. Ganun lang talaga yun magsalita pero nag-aalala yun sa'yo. Para namang hindi ka pa sanay doon. Di ko naman po pinoproblema yung sinabi niya. Alam ko po kasi na tama siya. Sa atin ang kumpanya na yon. Oo nga siya naghirap doon at nagpalago. Pero nasa atin pa rin ang karapatan. Dahil sa atin yung nakapangalan. Saka mo na yan problemahin. Sa ngayon ay ipayapa mo muna ang isip mo. Deserve mo namang magpahinga matapos ang masalimuot na pangyayari dyan sa buhay mo. Huwag kang mag-alala, nandito lang kami ng daddy mo. Bukas na bukas. Kukunin natin lahat ng gamit mo sa bahay nyo. Iuuwi na kita dito. Maraming salamat, Mama. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kapag wala ka. Mahal na mahal kita, anak. Palagi mong tatandaan yan. Iiwanan at sasaktan ka ng lahat pero ako hinding-hindi ko gagawin yun sa'yo. Hindi na umimik si Elena. Mas hinigpitan niya ang pagkakayakap sa ina. Makalipas ng 1 linggo,
What the? Napamura si Victor nang pagpasok niya. Bumungad ang magulong bahay. Sabog-sabog at sira-sira na ang kanilang mga gamit. Ano nangyari dito? Napailing si Victor. Napatakbo siya patungo sa kwarto nila mag-asawa. Nanlaki ang mga mata niya na makitang maging doon ay magulo din. Nakakalat ang kanilang gamit. Elena! Elena, nasan ka? Makailang ulit na tinawag ni Victor ang pangalan ng asawa. Hinalughog niya ang buong bahay. Ngunit ni anino nito, hindi niya makita. Nasaan ang babaeng yan? May nangyari bang masama sa kanya? Ang pagtataka ni Victor napalitan ng tuwa. Lalo na't alam niyang pabor sa kanya kapag nawala sa landas niya ang asawa. She gone for good. Umagos ang ngiting abot tengas sa magkabilang labi ni Victor. Nagsimula na siyang mag-imagine ng buhay kapag tuluyang nawala si Elena. Binalak niyang tawagan ang kanyang personal assistant. Ginusto niyang ibalita ang itsura ng bahay na sumalubong sa kanya. Ngunit bago pa siya makabunot ng cellphone, nakarinig siya ng lagabog sa pintuan. Mula sa second floor, agad na kumaripas si Victor pababa. Tumambad sa kanya ang asawang nakatayo sa pintuan. Mabuti naman at nandito ka na. Kanina pa kita hinahanap. Saan ba nang galing? Ano nangyari sa bahay natin at ganito kagulo? Ninakawan ba tayo? Sunod-sunod na tanong ay binato ni Victor kay Elena. Ngunit imbes na sumagot, maaliwalas ng ngiti ang natanggap niya mula dito. Anong nginingiti-ngiti mo dyan? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Di ako nababaliw. Natatawa lang ako sa'yo. Natatawa? Inis na tanong ni Victor kay Elena. Ano namang nakakatawa, Ber? Imbes kasi natanungin mo kung kumusta ako o may nangyari ba sa akin, kung ano-anong walang kwentang tanong ang tinatanong mo. Masyado ka naman yatang tuwang-tuwa. Feeling mo siguro kapag wala na ako, magagawa mo na lahat ng gusto mo. Tama? Yun ba yung gusto mo? Hindi umimik si Victor. Tumitig lang sa kanya si Elena. Don't worry, I will give you what you want. What are you talking about? Anong pinupunto mo? Kunot noong tanong ni Victor. Ngumiti ng abot tenga si Elena. Ang mga litratong binigay sa kanya ng investigador, kinuha niya sa kanyang bag at walang ano-ano isinabog sa ere. Ano to? Tanong ni Victor. Yumuko siya upang dumampot ng isang litrato. Napakagat labi siya nang mapagtanto niyang stolen shot yon kasama ang kalaguyo. Nagustuhan mo ba ang sorpresa ko para sa'yo? Pagtayo ni Victor, malakas na sampal ang iniregalo sa kanya ni Elena. Para yan sa walang habas na panuloko mo sa akin. Uli-uli, hindi pa nakaka-recover si Victor sa sampal, binigyan ulit siya ni Elena ng sampal. Isang mas malakas sa kanang pisngi. Yan para sa pang-aabuso mo sa pagiging mabait ko sa'yo. Walang iya ka! Sige, subukan mo akong saktan. Ilalabas ko tong baho mo at ipapakita ko to sa lahat. Inangat ni Elena ang cellphone. Sa screen na nagpe-play, ang sex video ni Victor kasama ang assistant nito. Saan mo nakuha yan? Tanong ni Victor sa asawa. Pilit niyang inagaw ang cellphone ni Elena ngunit bigo siya makuha ito. Dahil bigla nitong tinuhod ang bandang harap niya, kaya napahiyaw siya sa sakit. Pasalamat kaya lang ang ginawa ko sa'yo. Kulang na kulang pa yan sa panulokong ginawa mo sa akin. Sa sakit na dinulot mo, walang yaka, wala kang utang na loob. Sumpain ka nawa at kamta ng kamalasan na narapat sa'yo. Yabang mo! Ngayong alam mo nang niloloko kita. Gas wala akong dapat itago. Di naman talaga kita minahal. Dahil pera mo lang hahabol ko sa'yo. Alam ko. Alam mo na pala eh. So alam mo na rin siguro ang kasunod dito. Nag-ikot ng tingin si Victor. Tinalikuran niya ang asawa at lumapit sa kanyang bag. May kinuha siyang papel at inabot kay Elena. Ano to? Annulment papers yan. Pirmahan mo na lang para matapos na ang kalokohang to. Bago ko pirmahan, gusto kong sabihin sa'yo na binabawi ko na ang kumpanya mula sa pangangalaga mo. Mula ngayon, tinatanggalan na kita ng posisyon sa kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya ko. Tinatanggalan?
Pinapatawa mo ako, Elena. Wala kang karapatang gawin yun. Ba't mo ako tatanggalan ng posisyon sa sarili kong kumpanya? Sariling kumpanya? Victor! The last time I checked, sa amin ang kumpanya na yon. Pinahawak ko lang sa'yo ang posisyong dating sa'kin. Pinahiram ko lang yun at ngayon binabawi ko na. That's exactly the point. The last time you checked, pero sinubukan mo ba ang tignan ulit kung kanino pa nakapangalan ng kumpanya? Anong ibig mong sabihin? Huwag mo sabihin. Elena, ako ay naghihirap sa kumpanya. Ikaw wala kang ambag sa pag-unlad nun. Try to check the papers. Lahat ng assets na nakapangalan sa'yo, inilipat mo na sa akin. Inilipat? Victor, nasa katinuan ako. Ba't ko gagawin yun? Ask yourself. Huwag mo sabihin yung mga papel na minsan mong pinapirma sa akin. Thanks. You get it. Naunawaan mo rin sa wakas. Walang hiya ka. Napakawalang hiya mo! Lumapit siya kay Victor at pinaghahampas ito sa dibdib. Just sign the fucking annulment papers, Elena. Huwag na nating pahirapan ang sarili natin. Pumirma ka na at lumaya sa pamamahay ko. Ano pang hinihintay mo? Pirma na! Pirma! Dahil sa pagsigaw ni Victor, hinablot ni Elena ang annulment papers at dali-dali itong pinirmahan bago isampal kay Victor. Pagsisisihan mo itong ginawa mo sa akin. Pagsisisihan mo to! Dumiretso sa isang resto bar si Elena. Doon siya nagpakalunod sa alak. Di niya matanggap na nagawa siyang maisahan ni Victor. Nagawa nitong unti-untiin siya. Nagawa nitong ilipat sa pangalan niya ang mga bagay na pag-aari niya. I can't believe this. Ganun ba talaga ako kabobo? Ilang taon? Pinagkatiwalaan ko siya without knowing na iniiputan niya pala ako sa ulo? Reklamo niya. Ininom ni Elena at tinungga ang natitirang laman ng alak sa boteng in-order niya. Pang-ilan na yon at nakakarami na siya. Marami ka na nainom. Kaya mo pa bang umuwi? Wala sa likod, nilingon niya ang pinanggalingan ng tinig. Hindi pamilyar sa kanya ang mukha ng lalaking nais kumausap sa kanya. Sino ka ba? Pwede bang tantanan mo ko, lumayo ka sa akin? Muli siyang umorder ng alak at nagpatuloy sa pag-inom. I know you. Sino hindi makakakilala sa nag-iisang anak ng mga Marquez? Lumunok si Elena. Siniyasat niya ang mukha ng lalaking naupo sa harap niya. Ngunit hindi niya talaga ito makilala. I know you're probably wondering who I am, but let me introduce myself. I am Enrico Heras. Minsan akong sumubok na makapag-negotiate sa kumpanya pero tinanggihan niyo ako. Dahil hindi niyo ako nakitaan ng potensyal. Nagsisimula pa lang kasi ako nun eh. I'm sorry to hear that. Pero kung titignan ka naman, mukhang successful ka na. Ipagpasalamat mo hindi ka nakapasok sa kumpanya na yon. Gago ang bagong may-ari nun. Sige ka, mahahawa ka. Umagalpak ng tawa si Elena. Natawa na rin ang lalaking kausap niya dahil sa kanyang sinabi. Stop wasting your time mourning your cheating ex-husband. He does not deserve you. How did you know that he's cheating on me? Kilala mo ba ang asawa ko? Nakita mo bang niloloko niya ako? Nauutal at pumipiyok pa niyang saad. Dalawa lang naman ang dahilan kaya pumupunta ng ganitong klaseng bar ang isang matinong babaeng gaya mo. Una, kapag nawalan sila ng trabaho at gustong maglabas ng sama ng loob. Pangalawa, yung niloko ng asawa. Kaya sa tansya ko, niloko ka ng asawa mo, no? Natatawang dinuro-duro ni Elena si Enrico. Gusto ko yung mindset mo. Magaling kang kumilatis ng tao. Matalino ka. Sakto lang. So ano, let's go? Hatid na kita sa inyo? Hindi na kaya ko ang sarili ko. Kaya ko pa umuwi. Muling tinungga ni Elena ang laman ng beer na hawak niya. Inubos niya ito at sinimot hanggang sa kahuli-hulihang patak. Tumayo siya ngunit dahil sa kalasingan, hindi niya na kinayang tumayo ng tuwid. Sabi na kasing di mo kaya. Ayaw mo pa maniwala sa akin. Halika na nga, hatid na kita sa inyo. Pilit na inakbayan ni Enrico si Elena. Inakay niya ito at sinakay sa kanyang kotse. I know your parents' address.
Doon na lang kita ihatid. Tatawagan ko na lang din sila along the way. Masyado kang maraming alam sa akin, ha? Stalker ba kita? Hindi na sumagot si Enrico. Sinuotan niya na lang ng seatbelt si Elena bago nagsimulang magmaneho. Makalipas ang mahigit 1 oras. Maraming salamat sa paghahatid mo sa aking anak. Mabuti na lang at isang mabuting tao ang nakahanap sa kanya. Dahil kung hindi baka napahamak na ang anak namin. Natutuwang sambit ng ina ni Elena. Nakatayo ito sa harap ng kanilang gate. Walang sawang nagpapasalamat sa kabutihan ni Enrico. Wala po yan. Buti na lang po talaga at kahit lumipas ang ilang taon, hindi ko pa rin nakakalimutan ang mukha ng iyong anak. Oo nga pala. Paano mo nga nakilala si Elena? Ang pamilya namin. Nauutal na saad ng ina ng babae. Sa tingin ko kasi ikaw yung klase ng tao na hindi marunong makalimot. Good for you. Noong baguhan pa po kasi ako sa pagninegosyo, sumubok po ako maging business partner ng asawa niyo. Kaya alam po masyado po akong bata nun eh. At baguhan pa kaya hindi ako pinalad. Ganun ba? Pasensya na sa nangyari ha? Okay lang ho yun. Naintindihan ko naman ho. Tsaka dahil doon marami po ako natutunan mula sa asawa niyo. Utang ko po sa kanya kaya ako nakamit ang kung ano mang meron ako ngayon. Wala kang utang na loob sa asawa ko o sa pamilya namin. May dahilan kung ba't nangyari ang lahat at sa tingin ko, ito ang purpose na nangyari. O siya, sige na, pwede ka na umuwi. Maraming salamat ulit sa paghahatid mo sa unikaihan namin. Wala pong anuman. Mauna na po ako. Maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa akin. Kinabukasan, napahilot si Elena ng kanyang sintido matapos magising sa sobrang sakit ng ulo. Ilang minuto siyang nakapikit bago magdilat ng mata. Teka, paano ako nakauwi? Tanong niya sa sarili matapos mapagtanto na bumangon siya sa kamang pag-aari niya at sa kwarto niya mismo. Paano ako nakauwi? You should thank Enrico. Inihatid ka niya dito ng buo. Napatingin si Elena sa pintuan matapos marinig ang boses ng ina. Ma, alam mo maswerte ka. Mabuting tao ang nakakita sa'yo. Buti na lang at mabait si Enrico at inuwi ka niya dito. Ikaw naman kasi, ba't ka nagpakalasing? At hindi nagtira ng pang-uwi? Gusto ko lang talaga makalimutan ang problema ko, ma. Lalo na't wala na pala akong mababawi. Ano ang ibig mong sabihin, anak? Isa-isa na palang nilipat ni Victor ang pangalan niya sa mga assets ko. Mawala na akong mababawi. Inangkin niya na lahat, wala na akong kumpanya, sa kanya na yun nakapangalan. Ano? Paano nangyari yon? Paano niya nagawa yon? Naalala ko na may mga dokumento siyang pinapirma sa akin. Di naman ako nagtatanong kung ano o para saan, pumirma lang ako, ma. Ginamit ni Victor ang kahinaan ko. Paano na to? Baka mapalayas ako ni Daddy kapag nalaman niya to. Hindi natin malalaman na sagot dyan. Kundi natin sasabihin sa kanya, kaya tara na. Oo nga pala, bago ko makalimutan, may bisita ka nga pala sa labas. Kanina pa naghihintay. Bisita ho? Sino pa ba? Di si Enrico. Halika, tumayo ka at magpasalamat. Lumunok si Elena. Tumayo siya at sinilip ang sarili sa salamin. Eka lang ma, mag-ayos muna ako, mauna na kayo doon. Sinimula ng asikasuhin ni Elena ang kanyang sarili. Ginawa niya ang kanyang morning routine at paglabas niya sa salas bumungad sa kanya ang mga magulang at si Enrico na magkakausap. Oh, narin na palang hinihintay natin. Halika na't nakahanda na ang agahan. Enrico, halika na, saluhan mo kami. Huwag kang tatanggi. Nakangiting sambit ng ina ni Elena. Maraming salamat ho. Nakangiting sagot ni Enrico. Nang magtungo na sa kusina ang mga magulang ni Elena, nagpahuli siya upang makapagpasalamat kay Enrico dahil sa paghatid nito. Natuwa naman ang binata nang masilayan ang ngiti ni Elena. Dad, oo nga po pala may kailangan po kayong malaman. Nung sandaling yun nagsisimula na silang kumain. Walang emosyon ng kanyang ama nang tignan siya nito. Dad, sorry. Napakalaki po ng kasalanan ko sa inyo.
Yung kumpanya po natin at ibang ari-arian na nakapangalan sa akin, lahat po yun inangkin ni Victor. Sorry po kasi wala na po ako mababawi. Nagsimula nang umiyak si Elena. Hinaplos-saplos ng kanyang ina ang kanyang likuran. Bago pa man magsalita ang ama ni Elena, nagsuhestyon si Enrico at ang tinura niya ikinagulat ng lahat. I have a suggestion if you guys want. I will help you get back everything that Victor stole from all of you. Tutulungan ko si Elena na mabawi ang kumpanya niyo. Yun ay kung papayag kayo. Nagkatinginan ng lahat sa tinura ni Enrico. Nagtaka sila at kinwestiyon nito ngunit sadyang mabait ang lalaki. Nais talaga nitong tumulong ng walang hinihinging kapalit. Dahil aniya, tinitingala niya ang ama ni Elena. Dahil ito ang naging inspirasyon niya ng mga panahong nagsisimula pa lamang siya. Umugong ang katahimikan sa dining table. Hanggang sa basagin nito ng ama ni Elena. Enrico, pinapahalagahan namin ang iyong alok. Ngunit hindi kami basta-basta nagtitiwala sa mga taong hindi namin lubos na kilala. Naintindihan ko po. Pero gusto ko pong patunayan na sincere ako sa aking alok. Hindi ko po kayo bibiguin. Paano mo naman gagawin yan? Alam mo ba kung gaano kalakas si Victor? Meron na siyang koneksyon sa gobyerno at sa mundo ng negosyo. Alam ko po yon. Pero meron din naman po akong kakayahan at kaalaman. Naniniwala ako na kung magtutulungan tayo, kaya nating talunin si Victor. Kaya pa nating mabawi ang lahat basta kailangan lang na pag-isipan nating mabuti kung paano natin siya titirahin. Malalim na nagbuntong hininga ang ama ni Elena. Tumingin siya sa anak bago magsalita at magbitaw ng pasya. Sige, kung ganoon bibigyan ka namin ng pagkakataon. Ngunit kung gagawin mo lang ang ginawa ni Victor at susubukan mo ring lokohin kami, malalaman mo kung sinong kalaban mo. Ngumiti si Enrico. Di ko po kayo lolokohin. Hindi po ako ganong klase ng tao. Pinapangako ko po. Pagkatapos kumain, naupo sina Elena at Enrico sa living room. Sinimulan nilang pag-usapan ang kanilang plano at gagawing hakbang. Kilala ko si Victor, magaling siyang maghugas kamay. Paano natin siya mapapabagsak? Una, kailangan nating malaman kung saan nilalagay ni Victor ang kanyang mga assets. Kung nasa na importanteng dokumento nagpapatunay na sa kanya na nakapangalan ng lahat ng pinanghahawakan niya. Kapag napatunayan natin na hindi yan dinaan sa tamang proseso, may laban tayo. Kailangan din nating malaman kung meron siya mga kasabwat. Meron ako mga dating empleyado na maaari nating tanungin. Yung mga trustee ni Victor. Sila ang posibleng nakakaalam sa mga detalye ng kanyang pinagkakaabalahan sa buhay. Magaling. Magtulungan tayo para makuha natin lahat ng impormasyon na kailangan natin. Pinalawig pa nila ang kanilang usapan upang matumbok ang nais nilang maatim. At nagpasya na si Elena na siya mismo ang magiging karma ni Victor. Babawiin niya ang lahat ng inagaw nito at seryoso siya doon. Upang mas maging magaling sa larangan ng pagninegosyo, dinala ni Enrico si Elena sa ibang bansa upang itrain ito. Samantala, ang ilang buwang pagkawala ni Elena sa bansa ay ginamit niya para ibangon ang sarili. Siyempre sa tulong ni Enrico na nagsilbing mahusay niyang mentor. Ito ang nagparealize sa kanya kung gaano siya katalino at kagaling. Habang pinapalago ni Elena ang kanyang career, ginamit niya ang kanyang skill para mas talong umangat. Ang lahat ng tactics na tinuro niya kay Victor noon, mas pinalawig niya at pinagbuti. Sa madaling salita, mas nag-improve siya. Makalipas ang mahigit 1 taon, nakapagpatayo na si Elena ng sariling kumpanya sa ibang bansa. Ang kanyang pagbabalik sa negosyo ay maganda ang naging simula. Ang mga business partners na nagtiwala sa kanya, hinikayat niya ibenta ang shares sa kanya. Inalok niya rin ang mga ito na mag-invest sa kanyang kumpanya at hindi naman nagdalawang isip ang mga ito dahil malaki ang tiwala ng mga ito sa kanya at sa kanilang pamilya. Makalipas ang halos ilang taon, 2 taong katumbas mula na maghiwalay si Elena at Victor. Masayang nagkukwentuhan si Elena at Enrico sa VIP section nang magsalita ang MC ng naturang Business Summit.
Kaya ang atensyon nila napakos sa entablado. Ladies and gentlemen, ngayon naman po ay bigyan natin ng mainit na pagtanggap ang dalawa sa pinakamatagumpay na negosyante sa ating bansa. Sila po sina Mr. Victor Alonzo, CEO ng Alonzo Group of Companies, at Miss Elena Marquez, CEO ng Marquez Conglomerate, together with the young and powerful CEO and President of Heras Group of Companies. Let us all welcome Mr. Enrico Heras. Umalingaw-ngaw ang masigabong palakpakan sa buong lugar. Ngumiti si Elena, gayon din si Enrico. Inilahad nito ang kanyang kamay sa babae at saka tumayo. Kasabay nilang tumayo si Victor. Bago umakyat sa stage, nagkasalubong ang dalawa. Kung anong inaliwalas ng itsura ni Elena, siya namang kaibahan sa mukha ni Victor. Bakas ang gulat at pagtataka sa mukha nito. Elena, anong ginagawa mo dito? Ngumiti lang si Elena bago tuluyang umakyat sa stage habang nakahawak sa kamay ni Enrico. Mr. Heras, Mr. Alonzo, Miss Marquez, maraming salamat sa pagdalo sa aming summit ngayong gabi. Kami po'y nagagalak na makasama kayo sa espesyal na gabing ito. Maraming salamat din po sa inyong pag-imbita. Tugon ni Victor sa MC. Malaking karangalan po para sa akin na makasama sa summit na ito. Wika naman ni Elena habang si Enrico ngumiti at umangulang. Miss Marquez, alam po naming marami nagtataka kung ba't po kayo narito. Maaari po bang ibahagi ninyo sa amin ang dahilan ng inyong pagbabalik sa Pilipinas? Iniabot ng MC ang mic kay Elena. Walang pagdadalawang isip nitong kinuha ang mic. Ngumiti si Elena. Tumingin siya kay Victor bago magsalita. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam ko marami ang nagulat sa aking pagbabalik lalo na at alam po ninyong lahat na matagal din ako nawala. Mahal ko po kayong lahat. Kaya hindi ko ipagdadamot sa inyo ang katotohanan. Ang totoo po niyan, bumalik ako ng Pilipinas para bawiin ang lahat ng inagaw sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Victor. Kaya napatanong siya sa sarili. Ano ibig niya sabihin? Taas noong tumayo sa gitna si Elena. Kinuha niya ang simpatya ng ibang bisita na nasa ibaba ng entablado bago nagsalita muli. Ako po si Elena Marquez, dating asawa ni Victor Alonzo. Hindi niyo po na itatanong ang aking ama ang nagtatag ng kumpanyang pag-aari ni Victor ngayon. Dugot pawis ng aking ama ang inalay para lang maitatag yon. Alam niyo po ba nagkaroon ako ng pagkakataon na pamahalaan ang kumpanyang yon? Ngunit sa kasamaang palad, ninakaw ito sa akin, ngunit ngayong gabi. Gusto ko pong i-anunsyo ang hostile takeover ng Alonzo Group of Companies. Opo, tama po kayo nang narinig. Dahil ang kumpanyang pag-aari ni Victor Alonzo ay pag-aari ko ng muli. Anong pinagsasabi mo? Tanong ni Victor. Sinubukan niyang lapitan si Elena ngunit agad itong binakuran ni Enrico. Don't you ever fucking touch her or I swear I'll make you regret it. Isa ka pa. Sino ka ba sa buhay ni Elena? Bakit nakikisawsaw ka? I love her. Mahal ko siya kaya gagawin ko ang lahat para protektahan siya. Kaya huwag mong subukang saktan siya ulit. Ako makakalaban mo. Ang biglang pag-amin ni Enrico, kinagulat ni Elena. Ngunit kinilig naman ang lahat sa confession na yon. Ilang sandali pa dumating na ang mga pulis. Ang mga ito'y umakyat sa entablado at pinusasan si Victor. Sandali, ano ba problema nyo? Anong kasalanan ko ba't nyo ako hinuhuli? Bitawan nyo ako. Wala akong ginawang masama. Sino ba kayo para gawin sa akin to? Meron kang warrant of arrest para sa kasong embezzlement, fraud at paglabag sa security law. May karapatan ka manahimik. Ano mang sasabihin mo'y maaaring gamitin laban sa iyo sa korte. Wala nang nagawa si Victor. Kahit nagpupumigla siya, dinampot pa rin siya ng mga pulis. Sa wakas natapos na din. Malalim na nagbuntong hininga si Elena. Lumuwag ng labis ang dibdib niya dahil nasaksihan niyang dinakip ang dating asawa. Di pa tapos ang laban ni Elena. Saad naman ng lalaki sa tabi niya. Kailangan pa natin siguraduhin makukulong siya sa mga nagawa niyang kasalanan at pagbabayaran niya ang ginawa niya sa iyo. Ngumiti siya kay Enrico. Maraming salamat. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Gaya na sinabi ko kanina,
Ginagawa ko to dahil mahal kita. Wala akong hindi gagawin para sa'yo. Lagi mong tatandaan yan. And I love you too, Enrico. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Nang matapos ang business summit, binisita ni na Enrico at Elena si Victor sa kulungan. Tuwang-tuwa siyang makita na nakaposas ito. Pumunta ka ba dito para makita akong nagdurusa? Huwag ka mag-aalala. Makakalabas din ako dito. Alam mo, Victor, di naman sana mangyayari to kung di ka naging selfish at gahaman. Naging mabait naman ako sa'yo Binigay ko sa'yo lahat. Inalagaan kita sa paraang deserve mo. Pinaramdam ko sa'yo ang wagas na pagmamahal na handang gawin at isugal ang lahat, mapasaya ka lang. Pero anong ginawa mo? Hindi ka na kontento. Winalangya mo ko. Pati pag-aari ko sinulot mo. Sinayang mo lahat. Everything that you work for is now worthless. Sayang lang. Mabubulo ka na dito. Umalis ka na dahil mula noon hanggang ngayon hindi kita kailangan. Lumayas ka na dito. Alis! Sigaw ni Victor. Tumayo siya ngunit iniupo siya ng mga pulis na nagbabantay. Good luck sa magiging buhay mo dito. Kayanin mo Dahil kulang na kulang pa itong pagkakakulong mo sa lahat ng pasakit na binigay mo sa akin. Pinagsisisihan ko na kilala kita. Sana wag ka munang mamatay para mapagbayaran mo ang kasalanan mo sa akin. Mula sa presinto, dumiretso na sila sa kanilang bahay. Agad nilang ipinamalita sa magulang ng babae ang kanilang relasyon at masayang-masaya ito para sa kanila. Walang pagsidla ng saya ni Elena matapos maling makatungtong sa opisinang dati kanya. Makalipas ang mahigit 2 taon. Kasalukuyan siyang nakaupo sa swivel chair at masayang ninanam ng mga sandaling yon dahil kay tagal niya rin yung hinintay. Ilang sandali pa, may kumatok sa pintuan at pumasok ang bago niyang sekretarya. Yun ang babaeng nagmalasakit sa kanya at nagsiwalat ng katotohanan. Hinggil sa panloloko ni Victor noon. Ma'am Elena, nandito na po ang abogado para sa hostile takeover. Let him in. Agad na pumasok ang isang abogado. Tumayo si Elena upang kamayan ang mga ito. Magandang araw po, Ma'am Elena. Handa na po ako para sa hostile takeover ng Alonso Group of Companies. Okay, we can start. Ilang oras ang lumipas, natapos ang hostile takeover. Si Elena na ang bagong CEO ng Alonso Group of Companies. You're finally back, Ma'am Elena. Salamat sa Diyos at nagkita tayong muli. Masaya ako makatrabaho ka. Salamat Kung di ka nagmalasakit sa akin, tanga pa rin siguro ako hanggang ngayon. Buti na lang po talaga at sinabi ko sa inyo ang totoo. Tignan niyo naman po. Nahanap niyo yung lalaking nararapat para sa inyo. Ngumiti naman ang isang babae na kanyang sekretarya. Totoo, deserve na deserve niya ni Sir Enrico ang lahat. Ang swerte-swerte po niya sa inyo. Actually, ako ang maswerte sa kanya kung alam mo lang. Laking pasasalamat ko na nakilala ko siya. Dahil siya ang sumalbas sa akin mula sa masalimuot na buhay ko. Ang swerte niyo po sa isa't isa. Kailan po ba yung kasal? Sana naman po malapit na. Excited na po ako Sus, wala pa yan sa isip ko. O siya, sige na, iwanan mo muna ako at tatawagan ko muna siya. Busy kasi siya kaya wala siya ngayon dito. Sige po ma'am, iwan ko na po muna kayo. Sabi nila, magkaiba ang pananaw ng lalaki at babae pagdating sa pagtanggap at pagkilala sa taong makakasama nila habang buhay. Sabi nila, kapag ang babae nagmahal, mabilis nilang iisipin ng taong yon na yun na ang makakasama nila habang buhay kahit hindi naman talaga. They will settle to that person at handa sila maghintay kahit gaano pa katagal. Samantalang ang lalaki, kapag nakilala nila yung the one, hindi na sila makakapaghintay pa. They are willing to do whatever it takes to just marry and settle to that person. Ibang klase, Talaga nakakabilib ang mga lalaki na parang straight to the point sila kapag alam nila ang direksyon nila at may plano sa buhay. Kagaya ni Enrico. Kaya katulad nito,
Nang mapagtanto niya si Elena na ang dawan para sa kanya, hindi niya na pinakawalan pa ang babae. Makalipas sa 2 buwan, naganap ang engagement party in the very most unexpected way. Hindi makapaniwala si Elena. Para pa rin siyang nananaginip sa tuwing naiisip niyang magpapakasal na naman siya. But this time, sa taong totoo sa kanya at sa taong mas mahal siya. The end. If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!